Mayroon bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para humingi ng blessing nyo at meron bang sariling candidate for Speaker and Senate President si Sara? Wala. Wala akong candidate for Speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for Speaker or for Senate President. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances niya ni Congressman Pulong? Bakit siya Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan. Sa misa. Another follow-up ko lang din sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung role nila niyo para nagkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family. Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially immediate family kasi karamihan naman yan usually. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo ng mga immediate family members ng third termer or incumbent. VP, sige, go ahead. VP, ngayon kumasa itong si Chel Jokno na Attorney De Lima for prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Anong comment mo dito? And binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila De Lima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeals. Hindi ako makakomment na hindi ko kasi nabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Hindi lang mag-comment dyan. And, well, understandable. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment. Every election, what's your stance on this? Do you agree for the manual? Yes, oo. Meron kasing random manual counting ang COMELEC and ina-identify nila ang area and ang date. Sinabihan ko yung PDP laban kung pwede gawa nila ng paraan because ako personally wala akong nationwide network. Sila yung may machinery kung saan pwede sana maka-attend yung mga lawyers nila sa random manual counting audit ng COMELEC. But more than that, kung meron pa bang ibang nakikita yung PDP laban as a political party na nadehado yung kanilang mga kandidato, ay susuportahan ko yung mga questions nila. Because as a Filipino as well, gusto natin na credible yung elections and the results will reflect the will of the people.